Pisces, ihabol natin. This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of December. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Pisces? Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of December. Kabuhayan, kaperahan, relasyon, kaibigan, mga taong nakapaligid. Sun, Moon, Rising, and Venus para sa ating mga Pisces. Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of December. Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of December. Kabuhayan, kaperahan, kaibigan, relasyon. Okay, let's see. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of December. Pisces collective, please. Pisces collective, please. Alrighty, ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account? Hindi po ako yan. Ang nag-iisang account kay Angeles 11. Pisces. Disagreement sa partnership? Ano to? Marami kang nalaman, hindi mo nagustuhan. Sabi mo, hindi na ikaw yung tulad dati na madaling mamanipulate. Okay? Nagkaroon ng disagreements. Pumalag ang mga Pisces. Anong pinapalag-palag ng isda na yan? Okay? Sabi mo, you're not foolish anymore. Hindi na ikaw yung dati na pag sinabi, oo ka lang ng oo. Natuto na ang ating mga isda. Sabi mo, alam mo ang katotohanan. At hindi ka mag-agree pag alam mong mali. Okay? Ayaw mo ng away? Ayaw mo na rin like ipaglaban yung point mo? Steady ka lang dyan? Okay? Okay. May isang situation na alam mong hindi makakabuti para sa'yo, pero steady ka lang. Hindi ka gumagalaw. Hindi na maganda yung situation, but nandun ka pa rin. Sabi mo, asikasuhin mo muna ang kaperahan, kabuhayan, dumaraming non-negotiable for you. Pagdating sa pera, pag alam mong hindi na pwedeng pautangin, hindi na mapagkakatiwalaan sa pera, marunong ka nang tumanggi. Sabi mo, napakarami ng dumulas na pera sa'yo sa mga taong hindi naman deserving. Okay? May mga business deal din na tinanggihan mo because alam mong mapapahama ka lang. Nakatali ang ating masculine sa isang feminine energy na may energy of bawal na pag-ibig. Itinatago niya ang babae na to. Quiet, hush-hush, babae, nakatali, connected, bawal na pag-ibig. May mga kaibigan ka na nilayuan. Though you're trying to not really completely cut off, pero gusto mo na lang i-manage yung connection mo sa mga certain individual sa buhay mo. Kung alam mong hindi na tama, may nilalayuan ka eh. Okay? There's also two feminine energies dito na nagpapakiramdaman, may conflict, okay? Dalawang importanteng feminine energy sa buhay ng masculine sa connection na to. Okay? Na hindi nag-uusap pero may cold war. Hindi nila gusto ang isa't isa. Let's see sino to. Nagkaroon ng pag-uusap na hindi maganda and you feel so defeated kung ano man to and you're manifesting na sana maging mas maayos pa yung sitwasyon. Marami ka rin inaayos tungkol sa kaperahan, kabuhayan at pinagpe-pray ng ating mga Pisces na sana this coming 2026 magkaroon ka na ng bagong chapter na mas abundant ang iyong finances. Okay? May mga passionate connection ang ating masculine na right now, sabi niya para walang gulo, iniiwasan na niya ang multiple options. Okay. Mabuhay ang mga masculine sa reading na to. Okay? Nagbabago na daw sila para walang gulo. Alright? So, mental clarity and stronger connection with your intuition, the purple crystal, amethyst. Nakita ko, may mga issues sa kaperahan. If you're manifesting abundance and happiness, the yellow crystal, Brazilian citrine. Okay? Harmony sa relationship, loving energy, and to heal your heart chakra, the pink crystal, Madagascar rose quartz. For protection and grounding of your energy, the protection crystal, Madagascar black tourmaline. Lahat ng crystals natin, authentic, cleanse and blessed by enlightened guide. Balik tayo sa reading. So, nagkaroon ng paulit-ulit, on and off ang sitwasyon nito. Parang hindi nagbabayad ng Meralco. Okay. So, maraming broken heart, disappointment ang pinagdaanan sa relationship. And recently, kahit ang daming pinagdaanan na pain, nandun ka pa rin na
So, mag-stay ka ba? Aalis ka ba? Eto na ba? Maaayos pa ba? Siya na ba talaga person mo? Baka magbabago pa. Okay? But, di umano. Recent past, nagkaroon ng realization ng ating mga Pisces na tama ang hinala mo. Walang pagbabago. Alright, let's see. And because of that, nagkaroon ng full card in the reverse, marami kang natutunan at naging mas discerning ka na, mas nag-o-observe ka na sa mga tao sa paligid mo, hindi ka na madaling magtiwala. Congratulations! So, may prayers and manifestation here. May chismis para sa ating mga Pisces. Sana sabi mo matapos na ang mga chismis, napapagod ka na. Kaya ba may mga iniiwasan tao ang mga Pisces dahil sa mga chismis, mga mahadera, mga tambay sa timbahan ba to? Okay. Meron mga tao na pinagchichismisan ang bawal na pag-ibig na konektado sa Pisces. Okay? Sabi niya, ay naku, basta kinaibigan niyan. Okay, sino to? Sino to? Sino to? May mga chismis sa ating relasyon ng Pisces. Let's see. At ino-overthink ng ating mga Pisces having the people pleaser award. Ino-overthink mo how people see you right now. Na ngayon na may nalalaman sila na something personal about you. Right now, you feel so burdened. Ano na ba yung gagawin? Sabi mo, dami-dami na nga obligasyon. Inaayos mo yung gusto mong promotion, nagsisipag ka, nag-o-OT ka, yung gusto mong sales. Sobra-sobra yung binibigay mo panahon sa benta, sa kontrata, sa lahat na. Gusto mo nang gawing express, i-expedite yung mga solusyon sa mga problema mo. Okay? But at some point, napapagod ka na. Sabi mo, Lord, wala bang break? 5 minutes break, please. Sabi mo. But tuloy pa rin ang plano para sa iyong financial stability. Your person gusto niyang maging tahimik. Sabi niya, nonsense din naman. Parang every time na lang naman na nag-uusap kayo, hindi naman daw nagkakaintindihan. This is miscommunication or block communication. Sabi ng feminine sa connection na to, nakakapagod na rin daw kausapin yung masculine because kulang daw, di umano, sa maturity ang masculine. Okay. Ayaw. So, any more clarification sa energy ng masculine? Okay. Okay, mas mabuti daw na layo-layo muna. Okay? Na parang mas okay muna yung distansya kasi pag lagi kayo nakikita and every time daw nag-uusap, nagka-clash lang kayo. So sabi ng mga Pisces, parang purging, sino daw mga worthy na tulungan, sino pa ba daw yung mga koneksyon na dapat dikitan, sino yung dapat tanggalin, okay? I-kick out. There's a feminine in this connection na nag-iisip kung dapat pa ba talagang mag-invest, magtiwala, at tanggapin yung mga explanation ng masculine, tama pa ba na pagbigyan pa, pagkatiwalaan pa. Okay? Until the end of March, I feel meron ka mga hinihintay na harvest time, pera, good result, good news. But I feel this is more about mga kontrata. Pagdating sa negosyo, sa kabuhayan, kaperahan, meron ka mga hinihintay na promotion increase na maaari magkaroon ng delays. Pagdating sa pag-ibig, meron mga hinihintay ka na sana maging mas maganda ang energy ng pagsasama pero may delays. But I feel kung ano man ang mga delays na to, this is for your protection. It's a not yet, okay? If you feel na ang daming delays, this is like for your own good. There's a feminine in this connection na naghihintay na magkaroon ng victory ang love na to. But I feel masasaktan ang feminine and she would feel defeated na ang dami-dami niyang hope. Okay? But it feels like sasabihin niya parang tama na, mas tama na dumistansya muna sa connection na to. Let's see. Any more messages? Any more messages?
Meron ding mga budget para sa pamilya na maaaring hindi mo na dumating. So kung ano yung magagandang plano, it feels like baka maunsyame muna. O kung nakalatag na yung plano, tipid-tipid muna na hindi mo na kaya yung like extravagant na bakasyon or Noche Buena, whatever. Okay? So, let's wrap this up. Okay, so, balikan natin, linawin natin ang reading. There is like a feminine in this, the feminine in this connection, nag-iisip siya kung magbibigay pa siya ng pagtitiwala, pagmamahal sa relationship na to. There's a masculine in this connection na parang mas gusto niya na wag nang mag-explain, tahimik muna, distansya muna. He's walking away, medyo runner din, na kapag may mga difficult conversation, ayaw niya. Gusto niya tumahimik na lang at for the situation to fix itself. Alam mo yung ganong klaseng energy na babalik na lang pag feel niya malamig na yung ulo ng person. Okay, so Pisces, until the end of the year, manage your expectations sa mga plano, sa mga gusto mong mangyari, because maaaring magkaroon ng delay sa mga gusto mong good news para sa'yo. Though may mga darating naman ng offer, meron namang victory, and there's a feminine energy here that would, okay, may potential that she might feel disappointed and defeated about sa pagmamahal na hinahanap niya sa masculine. Meron ako nakikitang travel, unplanned travel, okay? Or it could be may plano pero baka biglang maiba ang plano. Ang gulo kong kausap, no? Okay, it's like may travel, walang planong travel, tas biglang, tara na nga, tuloy na, okay? Or may mga latag na plano, itinerary, tas biglang naiba because of whatever situation na maaaring mag-arise during that travel, bakasyon, okay? Pagdating sa, just manage your expectations, pagdating sa mga manifestation, sa relationship, may mga pag-uusap, okay? Any more clarification? Pera, please. Any more clarification sa pera? Maraming duda, marami kang malalaman. Pagdating sa promotion, magulat ka, akala mo mapopromote ka, may increase ka. Tapos may politika pala sa opisina, nasulot ka, siniraan ka, kaya hindi mo nakuha yung increase. Pagdating sa negosyo, may malalaman kang dinaya ka nito, niloko ka niyan, na parang may mga issue pala sa loob ng kumpanya, something like that. Okay. This is make it or break it, okay? May mga taong kailangan tanggalin mo sa buhay mo. Anay sa mga binibuild mo. Pag hindi mo to natanggal, whatever you're building sa buhay mo, magko-collapse. Kakainin ng anay. Okay? Let's see. I wanna see more because this is like a December bonus. Let's see more. Okay, let's see. Any more clarification about money, career, kabuhayan, kaperahan? Any more clarification sa money? Any more clarification sa money, please? Magiging maganda ba ang daloy ng pera ng ating mga Pisces this 2026? Magiging maganda ba ang money? Magkakaroon ba ng positive transformation sa pera? Money flow, career, negosyo? Yes or no, please? May darating, oo, pero kumbaga sa ulan, kung naghihintay ka ng rainfall ng isang buhos, no? This would be like parang tikatek, may darating, but, hinay-hinay lang. Kumbaga marami pang pagtatanim na kailangan gawin. There's a feminine in this connection. Okay. There's a feminine in this connection who is like focus sa sarili niya. May masculine na iniisip niya if ever na kausapin niya si feminine at mag-reach out siya, baka magdala lang ng gulo, away, conflict. Okay? Pero may nakikita akong pag-uusap, probably because of the holiday season, mga reunion, whatever. Okay? Pera. May mga pag-uusap tungkol sa pera, pero hindi ko masyadong nakikitang malaki. Someone feels defeated na kailangan talaga na kung ano yung meron ngayon, ang dami mong tatanggalin sa buhay mo pagdating sa koneksyon, mga taong alam mong bad influence pagdating sa spending habits, sa negosyo, sa trabaho. Marami kang tatanggalin kasi marirealize mo na malaking factor kaya nahihirapan kang umangat or nagkaroon ng stagnation ang iyong growth pagdating sa pera, negosyo is because sa maling tao. Okay?
You'll still chase your victory, gagawa ka ng mga tamang desisyon, and sasabihin mo sa sarili mo na ito yung kailangan mong i-focus na ibalik kung ano man yung mga nawalang opportunity at pera sa'yo. The masculine in this connection is waiting for the harvest time, pero may mga moments of like parang mawawalan siya ng lakas ng loob or motivation to push forward. Financial stability, umuuga, maraming betrayal, ingat sa pagpapahiram ng pera, ingat sa pag-i-invest, ingat sa mga taong pinagkakatiwalaan mo sa loob ng kumpanya, ingat sa mga taong pinagsasabihan mo ng mga sikreto, sabi mo, ay si boss ganyan. Tapos maya-maya, nandun na sa boss mo, siniraan ka na, sabi ni boss, ganito ka daw. Okay? Ingat. And find the balance of like, pag nagsasalita ka, be very neutral. Hindi yung like mapanirang construction of sentence. Mag-ingat. Okay? Marami kang iisipin tungkol sa mga bagay na masaya, plano, mga bata. Okay, huwag kang mag-alala. Meron kang mga kailangang ayusin. Though magiging challenging pagdating sa finances, but sabihin natin na take it as a lesson na kaya nangyayari to. Sabi ni God, you have to learn na piliin yung mga taong nasa paligid mo. You have to learn how to handle and take care of yung mga blessings na binibigay sa'yo ni God. Because I feel in the past, sobrang hindi mo naalagaan tong mga blessing na to. Okay? Let's see. Love energy tayo pagdating sa 2026. Happy 2026. Okay? Love energy tayo. Magiging mas maganda ba ang love energy ng ating mga Pisces this 2026? Love energy ng mga Pisces this 2026. Mas magiging maayos ba ang relationship at mga love connection? Ang dami! Ang dami niyang love! Okay. Let's see para sa ating mga Pisces. Okay, there's a feminine here na umaasa na maayos pa ang relasyon. Okay? This feminine also nagkakaroon ng problema sa kanyang finances. Kasama ba to sa trabaho? Gusto niyang kausapin ka. May third party energy here na gustong ipanalo ang relasyon sa masculine. There is a masculine here, of course, nasa relasyon because this is a love reading. At may third party na gusto niyang ipaglaban ang kanyang pag-ibig sa isang committed na lalaki. Ay, nako. Ay, nako. Okay. Okay. Alam naman ng third energy na to kung ano yung pinasok niya. There's a broken heart energy and I feel the masculine is like kung ano yung paging galante ng masculine before, parang hindi na. Okay? There's a feminine here. Okay. There's a feminine here, an empress, asawa, official partner, official girlfriend, na sabi niya is wala nang pag-asa ang love na to because very controlling ang masculine sa connection na to. The side chick energy, may anak ba? Sabi ng side chick na naanakan, okay, this is for just a little population, no? May side chick na naanakan. And sabi niya, tanggapin mo naman ang anak natin. Dun sa ibang populasyon na parang sabi nung side chick na tanggapin mo na to, sa akin ka naman masaya, di ba? Sabi mo masculine. So, napalunok si masculine. Oo nga, no? Nagsinungaling siya. Sabi niya, si side chick yung mahal niya. Okay. I feel there is a connection here na magtutulungan, partnership. Okay, if this love connection involves negosyo, then magkakatulungan kayo. Okay, mapag-uusapan ng pera. But may mga competition pagdating sa negosyo. Ingat sa pagtitiwala sa pera. Okay? Si masculine, napakaraming sakit ng ulo. Pero alam mo masculine, ang lahat ng sakit ng ulo mo, ikaw ang may kagagawan. Okay? May mga problema sa pera ang ating mga Pisces na ilalaban mo. Ilalaban, but in a peaceful way, na ilalaban mo yung right mo na masingil na makuha ang cheque. Okay? Isang pagsasama, I feel this is the side chick energy. Ibigay mo naman ng sustento sa bata, magkasundo tayo. Di ba pangako mo, bibigyan mo ako ng kondo? Bigyan mo ako ng kondo. Okay? There's a side chick energy here, a third party na naniningil ng pangako ng masculine. There's a feminine here, the official partner, the wife, the official girlfriend, na nagfo-focus na lang sa sarili niya, pagiging productive. Ito yung nakakalungkot, no? Kung sino pa yung original, yun pa yung nagsusumikap. Tapos, the third energy is parang yun yung mas demanding. But,
syempre, kanya-kanyang karma. Okay? Masakit na katotohanan. May mga pangako din, parang binola-bolang siopaw din ang third party na to ng masculine. So, umasa siya. So, ngayon, naniningil ang third party ng mga pangako ng masculine. Alrighty? Hopefully, maayos tong lahat ng to at maging mas maganda ang energy para sa 2026. Okay? Lahat ng mangyayari ay nakasalalay sa free will natin. And that would be the Pisces reading for the month of December. See you again in a few days.